Klaro na yung lagi kong inaargumento na kidnapping ang nangyari kay Duterte sa ginawang nila ni Rimulya, dalawang Rimulya magkakapatid, sa pagbitbit, paghuli kay Duterte mula sa airport papuntang The Hague. Ito'y nagiging klaro matapos po na nagpalabas ang Supreme Court ng kompleto at sa kauna-unahang pagkakataon na batas o rules para sa extradition. So ngayon, dahil dyan, nilatag ng Supreme Court kung paano ang extradite o di ka pag-aresto sa pagpadala sa Pilipino o kahit sino mang tao na nasa Pilipinas, nadadalhin mula sa Pilipinas papunta sa ibang bansa o sa ICC ay dadaan muna sa Korte ng Pilipinas. So gandang gabi, Thomas Esplana. Gandang gabi, Relly Asistio. Ikaw ang pinaka-first. Bayan, nais ko lamang ay maayos ang ating panuntunan. Panuntunan sa pagsagawa ng batas para sa kung ano ang pagkagagastusan. Maayos na panuntunan para sa pag-aresto ng taong may kasalanan o may warrant of arrest. Panuntunan kung paano ipadala sa ibang bansa ang isang Pilipino o tao na taga-Pilipinas nakatira. Kung may kasalanan man siya na ng dahilan na siya'y inaaresto. Na kahit may warrant o arrest pa ang Amerika o ang ICC o ang iba pang tao, klaro na po sa nilabas ng Supreme Court na pinakabagong batas sa pag-extradite sa tao mula sa Pilipinas palabas ng ibang bansa. So klaro dito, dahil pag binasa mo ang batas na ginawa ng Supreme Court, rules on extradition ay very clear. There is no other way but to say goodbye. Goodbye na sa inyong mga diskarte. Si Rimulya, magiging kauna-unahang ombudsman na makukulong yan. Makukulong yan ng habang buhay. Kapatid niya, uhuli madadala rin yan. Si John Vic Rimulya, magiging pinakauna-unahang DILG Secretary na makulong habang buhay. Si Nicolas Torre, delikado yung kababayan ko, magiging pinakauna-unahang PNP chief na makukulong habang buhay. Sila, pati si Gibo Teodoro, magiging pinakauna-unahang Defense Secretary na makulong habang buhay. Kasama rin si Edgardo Anyo, magiging pinakauna-unahang naging DILG at naging National Security Advisor na makulong habang buhay. Pero yung sinasabi kong kulong, mangyayari lamang yan kung wala na sila sa poder. Ang ginawa po kasi nila talaga nang inabuso nila ang kanilang kapangyarihan. Wala ng warrant galing sa Pilipinas. Sa bagong extradition treaty, extradition rule, batas na ginawa ng Supreme Court, lahat dadaan sa korte. At ang tinutukoy pa ng Supreme Court, ang pwede mo lang hulihin ang Pilipino na kahit may krimen pa siya sa ibang bansa, basta may ang nagre-request na magpapahuli ay may kasunduan sa Pilipinas patungkol sa tinatawag kung paano mag-extradite o magpapadala ng ating pamamayan papunta sa ibang bansa. Very clear po.
So kung very clear, dadaan sa korte, napakasimple. Ibig sabihin, guilty si Remulla, guilty si Remulla Janvic, guilty si Nicolas Torre, guilty si Eduardo Año, guilty si Guimo Teodoro. Yung limang yan. Makukulong sila habang buhay kasi kidnapping with serious illegal detention nangyari kasi hanggang ngayon hindi pa sinauli sa Pilipinas. Yan po ang tinatawag na dapat nung kayo na sa kapangyarihan, dapat hindi kayo nag-abuso. Ang abuso na ginawa nila ni Remulla, nagkunwari sila kung ano-anong desisyon na ginagawa nila. Hindi man lamang sila nag-iingat na kung ano dapat ang gagawin kay Duterte. Nung pinahuli nila dahil sa nagkunwari pa kayo Interpol. Wala pong karapatan ng Interpol mahumuli. Kita nyo na? So, very clear po. So, ngayon, ang lagi nyo pinangangalandakan ay nasa poder kayo eh. Napakasama. Ngayon, ang mangyari dito. So, ngayon, ang mangyari lang kasi nun, ang magtatanong ka, paano naman yun? Kasi kinulong na nila si Duterte sa ICC. May karapatan ba ang ICC o di kaya pwede bang diktahan ang ICC na ibalik si Duterte dahil sa nilabas ng Supreme Court natin sa proseso kung paano ka mag-aresto ng tao at ipadala sa ibang bansa, kailangan dadaan lahat sa korte. Wala akong pakialam, Minda Figueroa, kung tinawag mo akong DDS. Kasi iyan ang tama. Tawagin mo sarili mo na BBM kung bobo mo. Mali sa inyo, nagkulay-kulay kayo kung kontra kay Duterte. Kung ang batas po ba pabor kay Duterte, galit kayo. Wala kayong... Kahit nga ang taong pumatay, mga nagnakaw sa flood control project, binibigyan natin yan ng due process. Kahit inubos na bilyon-bilyon ang pera natin. Kaya kumilala ka dapat kung anong due process. Ha, Minda Figueroa? You are a bobo. Ganun lang kasimple. At kahit anong tawag mo sa akin, ikaw ang bobo pag sinabi mong tama pagka-aresto. Tama! Parusahan natin si Duterte, pero mali yung arestuhin mo na ganong pamamaraan. Buba! Diba? So ngayon, dahil po dyan, very clear. Para very clear naman, ipakita ko sa inyo ang kalalabas lang kanina na rules on extradition na pinromulgate ng Supreme Court. Ayan, ha? Supreme Court of the Philippines. Inbank. Rules on extradition proceedings. Ayan, nakalagay. Pirmado ng lahat ng justices ng Pilipinas. Alexander Gismondo, Marvic Leonen, Alfredo Benjamin Kagiwa. Dami nila. Ayan. Rules on extradition. Nakalagay po rito. Kung meron mang isang Pilipino na gustong iaresto ng ibang bansa o ng ICC, basta ang unang pangangailangan para pagbigyan ang kanilang gusto, kailangan muna patunayan na yung bansang iyan o yung ICC ay may kasunduang extradition or extradition treaty sa Pilipinas. Ang tanong, meron bang extradition treaty ang ICC sa Pilipinas? Sagot, wala.
Kasi umalis na nga ang Pilipinas sa ICC. So kung walang extradition treaty ang ICC sa Pilipinas, ay bawal arestuhin ang sinumang Pilipino, masunod lamang ang ICC sa kanilang warrant of arrest. At dahil ginawa ninyong pag-aresto, delikado kayo. Pag pumalit na ang presidente, sigurado kayo, kalabuso kayo, maksintensyan kayo ng habang buhay. Ganon po ang mangyari sa inyo. Pasensyahan tayo. Kung sa ang batas, ito lamang po nagbibigay ng leksyon sa atin na kung ikaw ang nasa poder, huwag kang mang-abuso. Sundin mo ang batas at kung hindi klaro ang batas, isangguni mo sa korte. Yun dapat ang panuntunan. Ang ginawa nila ni Remulla, pinakasakay kagad sa eroplano papunta sa Diheg. Ang dapat sana ginawa nyo, kung basihan sa extradition treaty na pinalabas ng Supreme Court at kung basihan mo rin ang extradition law na pinalabas ni dating Pangulo Ferdinand Marcos Sr. na Presidential Decree 1061 ay dapat sundin na idaan muna sa korte ang lahat. At kung susundin mo rin ang Article 59 ng Rome Statute, ganon din ang utos, idaan mo na sa inyong korte. At ang tao na Pilipino na arestuhin para bago sa ihatid sa ibang bansa o sa ICC, dapat lilitisin muna ng korte kung tama ba yung arrest warrant o hindi. Hindi naman titingnan ang merito ng arrest warrant. Titingnan lamang ang proseso kung nasunod. So kung tama, mag-uutos ang korte, ipadala ka papunta kung saan man. Sa dahil hindi nila ginawa ni Remulla yun, talagang hinatid doon, mamatay, patay kayong bata kayo. Sa ngayon, hindi pa kayo huhulin kasi kakampi niyo sa BBM. Pero pag oras na bumaliktad ang tadhana ang maghatol sa inyo. Ito po ang nakikita ninyo, bayan. Kaya, ang leksyon sa buhay talaga, kahit ikaw pa po ay nasa poder, huwag ka mag-abuso. Itong Leonor, pag ang tao ay dumidepensa sa batas na atang batas na aayon kay Duterte, ang tawag mo kagad, DDS, bobo. Napaka-bobo mo. Okay? So, ngayon, ang mangyari, dahil dito, sa batas na ito ng Supreme Court, sinasabi dito, dapat, kung mayroong ganon, ang utos nito, ibigay muna ang warrant of arrest o request. Dapat dadaan sa request. Iuna muna sa Department of Foreign Affairs natin. At ang Department of Foreign Affairs natin ang magbibigay sa Secretary of Justice na si Remulla. Biro mo, ikaw na nga Secretary of Justice, sinira mo pa ang iyong katungkulan. Pagkatapos, nung sinabi ng ICC dapat dumaan sa Judicial Authority, nagpanggap ka pa na kayo na Department of Justice ay Judicial Authority. Grabe kayo. So ano ngayon ang masasabi natin dito? Dahil sa inapila ni Amy Marcos ang kidnapping na binasura ng ombudsman, mapipilitan ngayon ang ombudsman magdesisyon na si Boying Remulla na kanilang boss ay dapat kasuhan ng kidnapping. Paano ngayon yan? Pag ipinupus yan, delikado sila. Sasabihin, paano kasi wala namang batas noon? Hindi po kailangan ang bagong batas ng Supreme Court para mapatunayan na may kidnapping. Patunayan lamang na ikaw ay abogado. Patunayan lang na alam mo yon na mayroong kidnapping. Patunayan mo lang na manghuli ka lamang kung may warrant of arrest na lokal, ay patay ka na. Wala na. Tapos na ang lahat. Kailangan, kung hindi si Marcos ngayon ang presidente, ubos kayong lahat kayo. Kaya
dapat kahit tapos pagdating naman ni Duterte, dapat hindi naman kayo mag-abuso. Kaya nga dahil maraming namatay, di nagkapihindot-hitot din ang buhay nila. Ganun ako kasimple. Ibig sabihin, nagbibigay ng aral ito sa kanila. Tayo ay mga mababang tao lamang. Sila ay malalaking tao at ito'y magbibigay sa kanila ng aral. Na, kesyo, ikaw na ang boss, ikaw na masusunod. Yan. At kailangan, para bago papayagan ng Supreme Court na hulihin ang Pilipino o sino man para dalhin sa ibang bansa, kailangan ang warrant of arrest na pinalabas laban sa ating mamamayan na mamamayang Pinoy kung sino man ay dapat may batas din na katumbas sa atin. Pag-usapan natin crime against humanity, mayroon bang batas sa Pilipinas na crime against humanity? Sagot, meron po sa ilalim ng Republic Act 9851. Ganon po. Crime against humanity rin meron din tayo. So with that, kung merong treaty or kasunduan ang Pilipinas sa ICC na pwede sila manghuli, ay hulin la. Ang problema napakasakit para depensahan. Makukulong ng habang buhay si Remulla sapagkat wala namang kasunduan extradition treaty ang Pilipinas sa ICC. Patay kayong lahat kayo. Ayan ha, yan ang proseso. Idaan mo na sa korte. Pagkatapos ipaproseso sa korte, bigyan ng tinatawag na due process ang hinuli. At pagkatapos niyan, kung matalo pa siya sa korte at inutos ng korte, tapon ka sa labas. May karapatan pa siya na mag-apila sa hanggang Supreme Court. At habang nililitis ang kaso kung dapat ba siyang itapon sa labas o hindi, may karapatan pa si Duterte na magpiyansa. Kita mo? Yan naman po ang aking ang tanong ni Sampaloc. Retroactive ba ang batas na inilabas? Hindi po yan tinatawag na retroactive kasi batas na dati po yan. Kumbaga, ang ginawa lamang na Supreme Court ay ginawa lang nitong klaro. Kasi matagal na po ang batas na Presidential Decree 1061 na nilabas ni Marcos Sr. kung paano mag-extradite sa tao. Ngayon, kung ano man ang meron ang sa Supreme Court, hindi mo may invoke ang tinatawag na operative fact doctrine. Ang operative fact doctrine kasi Sampaloc ay hindi ka paparusahan kasi sa panahon mo akala mo hindi makasalanan. Ito, kasalanan klaro. At abogado pa sila. At hindi naman, alam naman ni Remulla na hindi sa judicial authority. Patay silang bata sila. Mindad, Figueroa, bahala ka kung tawagin mo ako DDS, okay lang yan. Wala akong problema. Nuclear reactor reacts. Ano kung DDS? Wala akong problema. Ikaw, hindi ka DDS, pero ano ka, makasalanan dahil sinusuportahan mo mga bawal pag-aresto. Judith Nongpi Ardanas, wala na yatang pag-asang mabawi o maiwi sa pagdating naman po sa mata naman ng ICC, hindi nila bibitawan si Duterte. Ganun lang ho kasimple. May tinatag na bono detente. Sa bono detente, good faith detention. Hindi alam ng ICC kung tama ba o mali ang pag-aresto kay Duterte dito sa Pilipinas. Sa kanila, bono detente. Sa kanila, good faith detention lang sila. Kaya tuloy-tuloy sila ang trial. Ngayon, kung ano man, diskarte ni Koopman, ay tingnan natin. Pero kung ako may naisip akong paraan dito, sa sunod ko na i-vlog ko ano gagawin. Susulatan ko uli si Koopman. Sherma Tainte, bagugutin yung laging nung DDS ng DDS di na kayo nagigising. Ayun nga, bakit ano ba masama kung DDS? Tawag kayo na tawag sa DDS. Okay lang yan, wala problema yan. Yan tawag nyo, okay lang. Ang problema na sa inyo, napakabubo ninyo pag sabihin nyo, kayo lang matalino na hindi DDS. Sherma. Tapos si Harty Bisisla Moises. Hi sir, mayong gabi. Sampaloc, salamat daw sabi niya. Nuclear reactor reacts. Kaya kinull out ko tuloy Minda Figueroa.
Judith Yanyaca, tapos Sampaloc, at tapos si Minda Figueroa, ha? Okay lang yan sa akin, kahit tawagin mo ko DDS, walang problema. Kung gusto mo makinig, okay lang sa akin, welcome ka. Pero sigurado, okay lang po, kung mag-comment ka, kahit birahin mo ko, okay lang po, walang problema. Kahit sabi, ano kung sabi ni Bunyog, bakit ang Bunyog maayos ba? Bakit? Tanong kita, bakit hindi nila binibira si BBM? Sige, sagutin mo ako, Minda Figueroa. Bakit si Romualdez hindi binibira? Sagutin mo ako. Bakit po Duterte lang kahit Marites na, wala nang detalye? Ikaw talaga, Minda Figueroa. Huwag na nga kayo magpaloko sa ganon. Magpaloko lang tayo sa katotohanan. Huwag na yung Marites. Sa totoo lang po, Atty. Toto, labis kami nalungkot noon at hanggang ngayon sa pagkakadisbar po sa inyo noong panahon ni Digong, pero na appointed niya ang nagpa-discar sa inyo. Hindi po, walang po problema. Problema ko yan sa sarili ko. Kahit naman nag-disbar sa akin. Anyway, hindi naman ako humingi ng tulong sa kanila. Larry Piloton, Minda Figueroa, I love you. Salamat, I love you, Minda Figueroa. May nagmamahal pa sa iyo, si Larry Piloton. Pixie, ikaw nga na-disbar pero hindi ka naniwala sa ato lang isi. Kung na-disbar ako? Anong problema ko? Wala na akong magagawa dyan. Dinisbar nila ako Di ba? Para lang akong pare yan na nag-asawa, tinanggalan ako ng lisensya pagkapari. Ganun lang kasimple lang yun. So what is there to cry about? Why should I die? Why should I commit suicide? Like Eman Atienza. Di ba? Bakit ako mag-commit na suicide? Starbucks Gaming. Anak nga ni Rimulya, na-absuelto agad. Yan, mayroong tinatagpo na Day of Reckoning. Makakapaghiganti din ng Diyos. Okay sa Cabo. Mga kakampwit lang daw, may karapatan. Akala nyo, ang dami mga kumakampi sa kwan. Mga taga-Bunyog dyan, daming kakamping kumakampi kay BBM. Hindi ko talaga matanggap yung BBM na yan Gregorio Remolta, biro mo inubos din sa flood control? Gregorio Remolta, sana nakasuhan talaga sila Rimulya. Makakasuhan yan pag nagpalit na ng administrasyon. Gregorio Remolta, nuclear reactor reacts, Minda Figueroa, hindi di si Dr. Toto pro-lawyer siya. Para ako sa batas, kung anong batas. Ikaw ang panatik, Minda Figueroa, kasi hindi nagbabago ang isip mo sa batas. Bergie Figueroa, Bergie Figueroa, Minda, adik at NPA, walang kinabuka. Okay, pinagtulungan katuloy, Naimbang Karabi, Romel Bingson. Tapos, ito yung dati anti-DDS. Hindi ako anti-DDS. Ano ka ba? Antay ako sa lahat ng mga tao gumagawa ng masama. Ganun na kasimple. Hindi pa ako anti-DDS. Bakit ko kontrahin yung mga tao na kung sino na gusto na, bakit kita ko kontrahin kung BBM ka? Wala. Basta ka kung may ginawa ka masama sa batas, bibirahin kita. O kagaya nga noon, bakit ko inakampen sa Duterte? Kasi po ang batas nagsasabi ayon sa kanya. Tapos hindi mo ibibilanggo yung mga gumawa ng kidnapping? Ang ibig mo ba sabihin, Minda Figueroa, may pumatay na tao, nahuli mo? Na hinuli mo na hindi mo naman nakita na siyang pumatay? Tapos, tama ka ba? Kasi mali ang pagkahuli mo dahil hindi mo naman nakita. Wala kang warrant of arrest. Tama na po yung ating style natin na dahil galit kayo sa tao na pinatay lang siguro ng iyong kamag-anak sa panahon ng Tokhang, kaya galit na galit ka ganun Larry Piloton, Minda Figueroa, tuta mga kurakot. Yung mga kurakot makakampi mo, di ba? Romualdez, Marcos, kurakot. Pixie, pwede ma-impeach sa mga justices. Basta sila na BBM, pwede siya ma-impeach dito kung magkaroon lang ng 1/3 na congressman na babaliktad sa kanya, i-impeach na siya kagad dito. Kaya pinayagan niya ito Benedicto Harencio, maniwala ka Torne sa hospital Alalayas mga yan. Di mahuli mga yan. Gibyen, nagbendalo na si Rimulya. Kakampis lang ni Erwin Tolpo. Paulino Dumalaron, papaano si BBM ligtas? Wala na si BBM. Makukulong sa dito, sinisiguro ko sa inyo pag pumalit ng administrasyon. Leonardo Leonor, amoy DDS ka na. Ano kung DDS?
Bakit masama bang DDS? Sige, tawagin niyo ako DDS, walang problema. Minda Figueroa, tawagin mo ako DDS, walang problema. Nora sa akin, may hangganan lahat talaga. Talaga may hangganan ang lahat ng pag-abuso. Gadyoso datoy. Bakit ko kakampihan? Bakit ko hindi kampihan si Duterte na sinisira ang batas? Di ba? Ngayon, Lily Molina, attorney, hindi ba kasama si Marcos na kasama siya sa makulong? Makasama siya. Mercado Cati, wala po. Dr. Toto Kasing, good evening. Alam naman lahat na ginawa nila kay Perdi dahil malakas na kalaban nila ito sa politika. Minda Figueroa, DDS, it's a good job. ICC, good job. Good job. Hindi mo po naintindihan. Mag-aral ka ng maigi, Minda Figueroa. Ang problema sa iyong utak mo po, yung utak dilis. Kami didilis. Ikaw dilis. Ramil Bengson, walang kulay-kulay. Dapat nga walang kulay-kulay kung anong batas sundin natin. Nyan Koy, ito yung mga tao na sana huwag makidnap ang isa sa pamilya mo. Minda, baka makarma ka. One of these days, nasa pamilya mo, makidnap ka. Gregorio Revolta, hi holy, hello po, Dr. Tirador, God bless you and your family. Minda Figueroa, sige, DDS is sige, DDS na kung gusto DDS. It's not a bubo like you. Ikaw ang bubo. Nakikita naman sa sinasabi mo eh. Mababasa mo, malalaman mo ang tao kung matalino o hindi base sa kanyang sinasabi. Kita ko sinasabi mo, walang basihan sa batas eh. May pabenge, mga kabalin ko. Contrado Alipio. Ferdinand Sanuan, good evening po, Attorney Engineer Toto. Ito na si Minda Figueroa, basahin pa rin, Gina. Pinky Lacson, pasok si Bentolpo. Senator Bentolpo. Diyan ilagada, hindi siya mapapasok. Diyan ilagadar, good evening, Attorney Toto. Minda Figueroa, Jose Archimedes Pitilla. 197 na, dati 15 na lang. 392 na ngayon. At 392 plus 10, 106. 406. Prime Sabanya, Simbahon. Nanit Dayaw, Attorney, ang case niyo versus Oriental po ay nasa Senado na. Yes! Ayan, nakasunod ni vlog ko. Minda Figueroa. Ikaw na naman, Minda Figueroa. Alvin, sir, sakop ba si PRRD sa nilabas na Supreme Court? Ang sabi ko kana, bono detente. Walang pakialam ang ICC at hindi mo masisisi ang ICC kung ando na sa kanilang kamay si Duterte. Hindi sa kanila importante sa kanila kung tama pag-aresto o wala o hindi. Ang mapaparusahan yung mga nag-aresto dito, ikukulong din. So, Jose Archimedes Pitilla, tagumpay, dumami viewers. Bergie Piquero, Pinky Lacson, Ophelia Ibo Taipan, Lomi Sosik, Edgar, Dennis Kausing, Julie Vilguera, Merjan Distresa, ang kliyente ko. Regilio Pacuma, tapos Bergie Piquero, hello po sir, Todo Kausing, Buknoy TV, anong guilty ha? Nagbasa ka sa batas para updated ka, mali-mali ang sinasabi mo. Ganun ba? Yolalio Orlasan, maayong gabi. Antayin mo pag magpalit ha. Konbanwa, kuya, sabi ni Mary Jane Andrade. Konbanwa kay Nakata, Mirna Lim, Thomas Esplana, magandang gabi. Okay ha. Siguro naman ay naintindihan mo na Minda Figueroa kung anong ibig sabihin. Hindi mo lang talaga matatanggap. Wala tayong magagawa kasi dapat ang batas sundin natin. Masakit man ang batas. Batas ay batas. The law may be harsh, but it's the law. Doralex, Sedlex. Leonardo Leonor, Amoy Diawas. Nabasa ko na pala kanina yan. Romel Bengson, kaya pala gusto ni Boeing mai-connect sa flood control. Ay, pilit kinukonek sa flood control mga Duterte. Ay, nako. Tuloy the day. Ngayon, ang mga bulastog na sila ni Joel Villanueva ay kinukonek nila kay Duterte. Grabe naman kayo. Nuclear reactor reacts when the Figueroa, hindi this. Okay, sinabi na pala. Gregorio Revolta, sana makasuhan talaga sila Rimulya, Torre, BBM dahil sa pagkidnap kay PRRD. Okay? Pernipinto Senior, okay, sa Cabo, nabasa ko na ata, no? Pinky, ang kidnapping, humihingi ng ransom. Hindi lang po. Ang kidnapping po, isa sa klase lang, kidnap for ransom po yung tawag dyan.
Ang ibang kidnapping, basta kidnapping lang, kung anong pakay niya, serious illegal detention na kung umabot ng 3 araw. At kung hindi umabot 3 araw, tawag dyan, kidnapping pa rin. At kung umabot ng 3 araw, ay non-billable na po ang kidnapping. Tapos, hindi pa ako anti-DDS Minda Figueroa. Hindi pa ako anti-DDS. Dati, antay lang ako sa mga tao naglabag ng batas. Binibira ko noon si Duterte sa kanyang issue sa pagpatay sa mga tao. Pero iba namang usapin yung paghuli sa kanya. Ganon titingnan mo ang batas. Hindi naman sa lahat ng panahon na yung isang tao na nagkamali. Sabi ko nga sa iyo kung may kriminal dyan, ang kapatid mo murder. Kakampihan mo kasi kapatid mo kinasuhan ng murder. Di ba, Minda Figueroa? O ngayon, kung ang kapatid mo na may pumatay at may murder ay inapi, anong gagawin mo? Hindi mo nakakampihan kasi nag-murder? Baliktarin mo pong utak nyo. Ikaw din, Pixie, walang problema yung kahit na dispar. Hindi ibig sabihin na dispar ay masama ka ng tao. Ang katunayan po, ang pagiging dispar ko ay hindi po ako nagnakaw ng pera ng kliyente. Hindi po ako nagpalsipika ng mga dokumento kagaya ni Attorney Espera na pinurse niyang pirma doon sa affidavit ni Gutesa. Larry Piloto na Ferdinand San Juan, sa totoo lang po, Attorney, labis kami nalungkot nung hanggang ngayon sa pagkakadispar po sa inyo. Okay lang po, walang problema yan. Minda Figueroa, tama, sabi ni Bunyog, kahit ang tabi si Bunyog. Sino bang Bunyog siya sabi nyo? Ang daming Bunyog Ako, Bunyog din ako. Tinanggal lang ata ako. Di ba? Nuclear reactor reacts sa competent court pa lang, illegal na ang pagpadala sa dihig. Okay, Sampaloc, retroactive. Ay, nabasa ko na pakala kanina yan. Sino pa ba? Hearty, Besislao, Moises. Hi sir, maayong gabi, nabasa ko na rin. Charmo Tantainte. Pixie, laban lagi nagtutulungan si Pixie sa kasi si Minda Figueroa gusto ng taong bayan na aresto si Duterte. Hindi, taong bayan. Ang mga DDS, taong bayan din yun. Huwag ka nga magsabi, tigilan nyo na gamit ng taong bayan. Hindi lang kayong tao. Hindi lang kayong Pilipino. Gusto natin maaresto siya na maayos. Hindi yung ganun, kinikidnap nyo na. Guardian Mindanao 2.0, kababayan tayo tutukawsin sa Coronadal. Wow! Madamo nga salamat kay Guardian Mindanao 2.0. Basta lang kay mapuli lang ko sa Coronadal. Nuclear reactor reacts. Ari pa ko sa New York. Pixie, batas ang masusunod, hindi buong bayan. Taong bayan. Okay? Pero sabi ni Ferdinand San Juan, isa rin po kayo sa naabuso sa panahon ni Duterte. Walang problema yan. Naabuso na nga ako pero pinaglalaban ko pa rin basta tama. Ganun lang. Basta nasa batas. Wala akong pakialam. Okay, sa Cabo, Filipino boy, Celso Aliliano, bilib ako sa mga paliwanag nyo, salot po sir. Ganun lang po kasimple tayo. Francisco Monton, mayong gabi. Little, thank you sir Toto. Marami akong natutunan sa inyo. Tama ka lang, Sharma 20. Mga inutil yung mga hindi nakakaunawa sa batas. Pixie, walang batas na bawal arestuhin si Duterte. What? Sabihin natin, walang batas na sasabi na patayin si Duterte. O kung ano man, gusto mo pala gagawin. Naku na po. May aris, may bawal po. Nagsabi na po nga, sinumang mag-kidnap ay ikukulong ng habang buhay kung 3 araw na nakidnap, na nakadetain. Mayroon po, mali po yung sasabing Pixie na walang batas na bawal arestuhin. Mali po kayo. Maghunos dili ka. Nili ka nyo, maayos naman talaga si Bunyog. Nuclear reactor reacts. Huwag lang magbaritis na kwento para makatira lang kay Duterte. Panay mga maritis, kwento-kwento, wala namang basihan ng ebidensya. Nonoy, hanggat nakaupo si Junior, hindi makawi. Antay lang na matanggal na siya sa upuan. Kaya sabi niya, ang kanta nga, di ba? Sabi ni Meow Meow, di ba? Kayong mga nakaupo, subukan nyo namang tumayo. Baka ikaw meow meow meow, meow meow meow.
Ricky Albay, good evening, Manong Toto. Shout out. Dira sa Coronadal City. Kay Clyde Palacios, Engineer Noy Subaldo. Kay Glenn Pareño. Wow, mga diputa. Okay, nami no? Nami ipuli sa Coronadal. Celso Alilano, tama ka, Dok. Kung ang tama, yan ang mastermind. Tama, dapat. Kasi ako wala kong kiber. Kung ang kapatid ko dapat hulihin yan. Pero ang sa akin lang, huwag niyo naman bugbugin, huwag niyo naman tarantaduhin. Nagpahuli na nga eh. Di ba? Okay. Okay sa Kubo, parehas kayo ni Attorney Guanzon Katoto, may panindigan sa tama na naayon sa batas. Wala dapat sundin natin ang batas. Diyan ako nati-training eh. Hindi ako pumasa sa bar exam for nothing eh. O di ba? Why I passed the bar exam for nothing? And why I got a high rating in bar exam for nothing? Ganun ako simple, ayaw ko magyabang. Pero one time ko lang napasa ang bar exam. Larry Piloton, dapat talaga ang batas ang ating tingnan, hindi color sa politika. Romel Bingson, law is law. Do not bend the law like Tolpo and Remulla. Pixie, Toto, naniwala ka ba na tama decision ng hindi ako naniwala? Mali pong isi. So, ibang issue yan. Punto por punto tayo. Ha? Okay? Huwag nating awayin ang Supreme Court dahil labang mali. Ako'y nagkaroon ng masamang experience sa Supreme Court. Huwag natin awayin. I can shout out to the whole world my disgust, but then it is only up to that. Hanggang dyan na lang ako. Huwag kong idamay ang ibang issue na dalhin ko ganun. Kung ganun kayo sa akin, ganun din sila sa kanila. Ganun lang yan, Alvin. Sa lahat ng vlogger, ikaw lang, Sir Toto, ang nagbibigay ng kaliwanagan. Tamang batas. Dapat lang po, Thomas Isplana, mas gusto ko po, Attorney Toto, na tawagin ako na DDS kaysa tawagin ako na bangag o dilawan. Walang pinagkaiba sa mga loyalista, mga magnanakaw. Okay. Guardian Mindanao, daming sat-sat sa comment section. Si Digong ba ay nag-utos para i-disbar si Toto Kausing? Wala po. Hindi po. At saka iklaro ko lang ha, ako ay spokesman ng Pamilya Mabasa, si kay Percy Lapid. Huwag na huwag kayo magsabi na si Digong ang nagpapatay kay Percy Lapid kasi wala po tayong ebidensya. Maaring siya, pero but then, the hard reality is wala kaming ebidensyang hawak. Ang ebidensya lang naming hawak, hindi ko man naman masabi kung si Bantag ay guilty o hindi. Pero ang ebidensya naming hawak ay nagtuturo kay Bantag. Wala kaming magagawa. So, nuclear reactor reacts, Pixie, wala ka ng pake kung maniwala ka man siya o hindi. Wala na akong pake niya kung maniwala kayo hindi. Tanggap ko naman pagka-disbar ko, tanggap ko naman pagka kalbo ko, o ano pang ano, alangan iiyak ako, magpakamatay dahil wala akong buhok. Diba? Dahil wala akong lisensya ngayon sa pagka-abogado. Sa Tor, dami mong alam. Nuclear reactor reacts, sa Tor, natural, maraming pinag-aralan. Romel Bingson, Jack Baawatan. Sabi ng Ilocano, Jack Baawatan. Pero kung okay na sa'yo, agyamanak. Sa Tor, Guardian, Mindanao to 0. Si Bunyog, Bulayog. Ang loyalty depende sa kulay politika. Wala, wag tayo magkulay. Mga kaibigan ko rin yan na ligaw lang ng konti yung mga vlogging. Okoy sa Cabo, umalis ka na sa Bunyog dahil sila walang panindigan. Gusto nila sumakay sa likod ni BBM. Yan, parang gano'n na nga. Diyos ko, Poblete Jr. Toto, basta ikaw, salamat gid sa imo. Kay dira ka, tama, Tatay Digong, tayo forever. God bless. Eufrenio Respicio. Paano kidnapping may warrant of arrest? Ang warrant of arrest para maintindihan mo, Eufrenio Respicio. Apelido mo pa naman ay hinahangaan kapag apelido mo, Respicio. Si Attorney Harold Respicio. Ang galing na abogado yun. Ganito po yun. May kidnapping sapagkat ang warrant of arrest na ginagamit nila ay hindi po pwede gamitin sa Pilipinas. Okay? Gets mo na? Wala lang kidnapping kung ang warrant of arrest mo ay magagamit sa Pilipinas. Kaya nga ang utos nga, mismo sa Article 59 ng Rome Statute, pagkatapos mamahuli sa ilalim ng Article 58,
ay isangguni mo muna sa inyong lokal na korte kung tama yung pagka-aresto o hindi. At bigyan mo ng karapatan na makapag-enjoy ng karapatan ang hinuli ninyo. Kasama yung karapatan sa pagpapiyansa. O, klaro, di ba? O, ngayon, ganon din nilabas ng Supreme Court. Hindi, walang ipagkakaiba. Nuclear reactor reacts. Lalaine de la Cruz, we need you, Sir Toto, for Senator. Andyan si Erwin. Gusto ko patanggalin ko muna si Erwin Tolpo. Nuclear reactor reacts. Mary Jane Andrade, mahirap pagkipagtalo sa bubo basta ako solid. Toto, tirador. Salamat po, Mary Jane. Tapos, Pixie, feeling mo naman mananalo si Sara Duterte. Sigurado yan. Kung hindi lang siya mamamatay, mananalo yan. Sigurado ako. At kung mamatay siya, ang ikuan niya, siyempre kakampi nila. Pwedeng si Basti. Pwede namang si Pulong. Ayoko kay Pulong na nangungulata ng at saka na mahilig sa chicks. Nuclear reactor reacts, Pixie, mananalo yan. Sino bang malakas sa walang tatalo kay Sara. Maghikog ka na lang kung sabi ng mga Cebuano. Mag-suicide ka na lang kung gusto mo. At hindi mananalo. Mag-suicide ka na lang, mananalo talaga yan. Magtago ka na sa kung saan. Magtago na sila Rimulya kung mananalo si Sara. Siyempre gaganti yan sa tama. Wag naman kukontrahin ko naman si Sara pag gumawa siya ng paglabag sa batas na ipapakulong sila ni kabila naman, sila ni Rimulya, sila ni Bongbong, sila ni Torre, sila ni Anyo. Ganon din, kailangan patas tayo. Kaya nga Yasmin, bakit anong problem nila sa DDS, attorney? Ayaw nila tingin kasi nila sa DDS ay mababang uri ng tao. Parang si Richard Hidarian, tatawagin tayo Sub-Saharan, Mindanao. Akala niya matalino na sila, akala magaling na sila na klaseng tao. Virgie Piquero, Sir Rapitol po, next vlog, sir. Okay. Okay, sa Cabo, kawawa si Torre, nabubulok pala sa kulungan pag nanalo si Sara. Indiolo Casa, Kona, like, Normita Torla, hello po, attorney. Ate Peach, good news, sir, sa aming mga DDS. DDS po ako dito sa Germany with love. Adelbert Antonio, Dr. Antonio Casimanwa. Sabi ni Adelbert Antonio Casimanwa. Romel Bingson, Tirador Toto, piko na sa UC Falsificador. Falsificador behind the law. Bend the law. Igat. Nuclear reactor reacts. Pixie, nandyan na naman tayo sa mga Pilipino. Pagbigyan natin, ipaglaban ko si Pixie tsaka si Minda Figueroa kung ihuhulihin naman sila na ipagbigyan sila, hindi sila magandang treatment. Rest assured, I will fight for you. The best test a man can do is if you can defend your enemy. Ganun kasimple. Kayo, you can say anything you want against me, and rest assured, I will defend to death your right to say those bad things against me. Okay lang po yan. Pixie, ano po yung mga elemento bago mo matawag ni kidnapping? pag kinuha mo, na wala kang basihan, kahit pulis ka pa, wala kang justification to arrest. Pag kinuha mong tao, ay illegal arrest yun. At kapag didetain mo, nagkaroon ka na ng kidnapping. Pag umabot ng, pag pulis ka, o ng violation mo ay illegal detention. Ang tawag dyan is, pag sa pulis, iba kasi, pag private person, kidnapping. Pero pag pulis, may violation of domicile, pagpasok, tapos illegal arrest, tapos arbitrary detention. Yung tawag pag police o pag So, arbitrary detention, makonvert yan sa kidnapping for ransom kung lalampas ng 3 araw. Lampas 3 araw, hindi pa binalik si Digong. Kaya, serious illegal detention ang kaso nila. Okay, okay, sa Cabo, hindi sila anti-abusado at anti-korupsyon, katoto. Mga yelo at loyalista, kundi anti-Duterte lang kahit may nakawan na sa kay BBM, pikit mata pa rin sila. Naniwala ako sa iyo. Mango, kasuhan mo, engineer. Sa kapag may nakawan, kasuhan ko, kagaya kay Erwin Tolpo, kinasuhan ko. Kaya ayun, magka-hearing kami sa Senate Electoral Tribunal.
Recall. Good evening, sir. Dr. Toto Kausing, moderator po ng batas natin, si Atty. Libayan. Antayin ko lang po sa secretary niya yung files na hiningi po ninyo. Salamat. Sige po. At least humingi na rin ako kay, sana nalalaman ni Atty. Libayan. Hiwalay naman kaso. Kakasuhan ko rin hiwalay yung si Rapi Tulfo. Kailangan ang lahat ng mga masamang tao alisin. Johnny Lopina, good day. You are the best. Sana maging congressman ka, senador. Hindi, gusto ko pa maging presidente. Cassandra Daisy, nasa panig sa mga Duterte. Ngayon ganito po, ladies and gentlemen, isang tabi mo na natin si Duterte. Isang tabi mo natin kung for or anti-Duterte ka. Ang gusto ko lang mangyari po, nangangarap po ako, Pixie, na dapat kayong lahat, mga Pilipino, ay darating ang araw na magiging patas na maipatupad ang lahat ng batas. Alam mo tayong mga mahihirap, magkaroon lamang ng pantay na laban, tayo, laban sa mga mayayaman, kung maipatupad ang batas ng sa lahat ng oras. Na kahit ang kalaban mo ay mayaman na ipatupad ang batas, pantay ang laban natin dyan. Ang problema, ang katotohanan na hindi natin maitatanggi ang batas, marami ay hindi patas sa gayon. Pag may pera ka, magbigay ka lang sa pulis, hindi ka na-aristuhin. Toto Abanti, maayong gabi sa imo dira. Ara ka nagali sa Los Angeles. Toto Abantaw, Abanti. Sid Alcantara, the law is not always just. Yan. Pero kung itanong mo kay Erwin Tulfo, sometimes we have to bend the law to please the people. Yeah, grabe. Si Erich Tulfo ay hiding the law sa Amerika dahil sa peking birth certificate na ginamit niya. Sigurado kulong yan pag nagbubalik sa Amerika yan. Kaya dapat siya i-extradite sa Amerika. Ganito nga. Sino ba mga Pilipino diyan sa Amerika? Kindly, may request ako sa inyo. Pwede bang sumulat kayo, i-post ko sa public ang lahat ng ebidensya ko na pamimiki na ginawa niya sa Amerika, sa passport, sa birth certificate, sa kanyang pagiging sundalo. I-download niyo at dalhin niyo sa pinakamalapit na grand jury para makasuhan siya ng grand jury at diyan sa aristuhin at diyan sa ikukulong. Payagan ba natin yung ganong ugali? Mamimiki ka para maging ang sinasabi niya rito, dahil I want to survive my family. Mag-English pa yun, Americanized pa yung pronunciation. Just because I was put where my back was against the wall, and I have to make sure that my family lives. Yan. Kinakatwiran yung kanyang pagiging nag-double speak pa siya. Sabi niya, TNT siya, tago ng tago. Hindi pala, may passport pala. Loko. Tapos si Pixie, ang kausap ni Duterte sa loob ng plane, Interpol yun. Interpol. Walang Interpol po doon, Pixie. Puro Pilipino yun. Huwag mo na kaming lukuhin. Bitong 23, panagutin ni si Inday, Toto. May kasalanan si Inday, papanagutin natin yan. Kung may kasundin sino pa si Duterte, tama lang ang dapat paraan na gagawin natin. Sa totoo lang, to be honest to you guys, nakikita ko si Duterte, may tunog pagsisisi ang kanyang salita na tatanggapin ko na kung anong hatol ibigay nyo sa akin. Ang sa akin lang, kahit tawagin nyo ito krimen, ang ginawa ko lamang ito para sa bansa. Sino ba maka-argue? Di ba mali na kung mali yung namatay na nangyari. Pero sino ba maka-argue? Na ang katotohanan, tahimik ang ating lansangan. Walang ibang nagnanakaw sa panahon niya. Halos zero crime rate panahon niya. Ganun lang simple. Hindi natin may tatanggi yan. Mula Apari hanggang Hulo. Kaya hindi naman kataka-taka kahit hindi Cebuano, kahit ibang tribo, iniiyakan si Duterte sa paghinuhuli ninyo. Ngayon, si Pamsi, mga Tulfo, mahilig sa grandstanding.
O nga, pag tumatayo, grandstanding, umiinom yung anak si Rafael del Tulfo na pinakamalaking red wine sa buong mundo. Magbabayad sa Omnia Bar. 6.7 million, 2 gabi. Grabe kung magbar. O, si Pinky Lacson, Ombudsman Remulla, tax evasion is legal. Hindi sinabi tax avoidance is legal. Hindi ang tax evasion. Gina-justify niya lang maling statement niya. Okay. Bitang 23, si Kibuloy mo na extradite. Ayun, sigurado ko pustahan tayo ma-extradite yan si Kibuloy. Pero ang gusto ko lang sana masentensyan siya muna dito sa pag-rape kay alias Amanda. 17 years old na Virginia, di ba? Kwento, naniwala ko dun sa kwento ni alias Amanda, na totoo yun. Hindi siya magkukwento ng ganun kung dahil lang sa kahiyan. Alam mo, pag kwento ko dun, mahihiyan ka sa publiko, dalhin mo sarili mo sa kahiyan, buong pamilya mo. Pero nagsalita ka pa rin, ibig sabihin, iyon ang totoo. So, Rafael Arsiaga, alam mo ba, mababa ang tingin nila sa mga didis kasi po, hindi nila matanggap na naging Pangulo ng Pilipinas ang isang taga Mindanao. Hindi matatanggap ng isang mayaw sa Mindanao lang ang mananalo. Sa sunod, taga Metro Manila naman, si Toto Kausing na kamag-anak mga dugong Pangasinan na taga Mindanao. International ako. Cassandra Daisy, nagnakaw ng birth certificate si Rich Tulfo at marami siyang kaso doon. Dahil nakapanti, Toto, nandyan si Enzo, si Bitang 23, ganun ba? Okay, nuclear reactor reacts the gate of the garden, 1817, Syria, 2028. $3 bill, why and all dollar. Mukhang may sayad din itong si Bimbol Mana kay Inday Sayad. Bitang 23, didiis ka pala talaga. Ito ba? Si Bitong, sinasabi nila didiis ako. Wala naman akong pakialam kung tawagin ako didiis. Cassandra Daisy, dapat sana pirsa ang mga Philippine AM na kasuhan si Rich Tulfo sa Amerika. Bitang 23, makalusot yan si Kibuloy. Hindi yan makalusot. Yan, madadala yan. Kasi mas matindi sa Amerika. Matindi doon. Pero gusto ko lang sana mangyari, tapusin muna yung hearing dito. Ang bagal naman kasi dito sa atin . Dapat mabilis yung hearing . Pixie, kahit pa magkaroon ng oral argument, ma-explain na maayos ng hindi, you cannot explain the criminal acts. Criminal po ang ginawa nila ni Remulla. Toto, maniwala ka sa akin, may commitment tayo. Wala, hindi po pwedeng ginawa ng Interpol. Magagalit ang Supreme Court niyan. May nilabas na nga na rules of extradition . Bawal yan. Invento lang nila ni Remulla. Naniwala ka naman. Lia Ramada. Tapos G. Salatar. Good evening po. O magandang gabi po. Bayan. Dapat magkaisa na lang tayo. Tanggalin natin kulay-kulay. At tirahin natin. Ako tinitira ko ng Duterte. Kung may kasalanan, bakit hindi natin tirahin lahat? Kung may kasalanan, gaya nito kasi BBM, wala nang duda si BBM ang utak ng flood control niyan. Kaya wag na kayo magmaang-maangan dyan. Ngayon, nakakahiya. Si BBM, mag-group picture taking lahat ng presidente doon, ng mga prime minister. Akalain mo, hindi umakyat sa stage. Saan siya napunta? Pagkasunod, si Donald Trump, kinakumusta lahat ng mga prime minister at president. Pagdating kay BBM, hindi siya pumunta, hindi niya kinumusta. Ano ibig sabihin yan? Ibig sabihin po, mababa ang tingin ng Amerika sa atin. Ganun na ho kasimple. With due respect sa mga Pilipino sa Amerika. So, Julie Bilguera, sana makulong din gumawa kay Tatay Digong. Meridian Distrito, magandang gabi po, attorney. Rogelio Pacuma, good evening. Virgie Piquera, Julie Bilguera, Dennis Cauce, Encarnacion, Lumi Sosik, stop defending Duterte, useless. Walang problema kung hindi si Duterte dinepensa ko. Batas! Ang bubo mo naman, Lumi Sosik. Sobrang kang bubo talaga. Pasensya na. Ophelia Beth Taipan, pinangontra lang yan mga pagkidnap kay EPRD sa pagyayaring pagkamatay ni
Tantuko. Mayroon akong i-vlog ko mamaya, Tantuko. Sunod si Erwin Tulpo. Pinky Lacson, Magdilang Anghel Kadok Toto. Yes. Bergie Figuero, Jose Archimedes Petilla, Tagumpay, dumami viewers. Salamat po. Romel Bingson, Naimbag Arabi, Tirador, Doktor, Engineer Toto, Alvin, Sir, sakop ba si PRD sa nilabas na Supreme Court? Sakop siya doon sa nilabas na tawag doon complete rules on extradition. Minda Figueroa, okay, ikaw naman, paano wala warrant anti-DDS dahil mahirap ang kipag-usap sa hindi nakaintindi, pasensya ka na Minda ha. Nanit Dayaw, attorney, ang case niyo si versus Silventel po ay nasa Senado. Opo, nandun na po. Prime Sabunya, Simbahon. Tapos pati ngayon, ulol ka pa rin. Ito, pera-pera lang. Inakusan ako, pera-pera lang. No problem. Kung kinaakusasin mo, walang din naman totoo yan. Rest assured, my integrity is full and intact. Jose Archimedes Petilla, 197 na dati, 15 na lang ngayon. Minda Figueroa, Johnny Laguador, Pinky Lacson. Hindi, nasa ang viewers ko ngayon nasa 386. Conrado Alipio, Maya Pabingi, Ferdinand San Juan, tapos Minda Figueroa uli. I'm not a bobo like you. Okay, you claim yourself as an intelligent woman. I'm just a woman. Minda Figueroa, didiis. Okay, walang problema. Tanggapin ko yan. Gregorio Revolta, hi, hello, Dr. Tirador, God bless. Niyan koy, ito ang mga tao na sana huwag makidnap ang isa sa pamilya nila, pamilya mo, Minda. Romel Bingson, walang kulay-kulay. Minda Figueroa, Mercado Kati, Dr. Toto, kasi alam naman ng lahat ng ginawa nila kay PRD ay dahil malakas na kalaban nila sa politika. So, lagi lang dinidikit sa flood control. Mercado Kati, wala po. Ang number 1 nilang ginagamit pang dikit ay si Trillanes. Trillanes, wala ka talaga kadala-dala kasi nungalingan pa rin hanggang ngayon ginagawa mo. Lily Molina, attorney, hindi ba kasama si Marcos? Makasama siya sa makulong. Benji Piquero, Thomas Esplana, sa ngayon, attorney, Toto, mas gusto ko lang tawagin na didiis kaysa tawagin ako ng bangag. Okay, nabasa ko natin ganun. Nora Sakin, Gadyoso Datoy, kidnapping ang kalalabasan. Minda Figueroa, sabi mo na yan, tingnan natin kung may nagawa ka kayo sa ICC. Leonardo Leonor, amoy didiskar ka rin. Bahala ka na. Pero naman mas gusto yung patawagin akong didiis kaysa nagnanakaw na mga BBM at saka Pinklawa na kipagkampi sa BBM. Gibien, Nagbendalo Ceremonia, Benedicto Harencio, maniwala ka attorney sa hospital. Tapos Pixie, pwede mo nang ma-impeach. Okay? Minda Figueroa, Romel Bengson, kaya gusto ni Buying may connect sa flood control. Minda Figueroa, Larry Piluton, bubu ka raw, Larry Piluton. Bergie Figueroa, Minda, adik at NPA walang kinabukasan. Minda Figueroa, fanatics never think. Ikaw, do you think? Nuclear reactor reacts. Minda Figueroa, hindi si Dr. Toto. Okay, Gregorio Remolta, sana bilisan ko na lang basa ng Perni Pinto, si Oki Sakubo, Pixie, Starbucks Gaming, tapos Minda Figueroa ulit, Ferdinand San Juan, sa totoo lang po, Atty. Toto, labis kami nalungkot. Hayaan mo na lang ang malungkot niyan. Ako'y natutuwa na lang sa ngayon. Kaya minsan ang buhay talaga ganun lamang. May tuwa at lungkot. Hindi wither-wither. Okay, sino pa? Okay. Ramo, Sharmoto Tainte. Bangungutin yung laging nung nagdidiis din. Wala na kayo ibang magandang argumento, nagdidiis na lang. Mag-argumento kayo para maganda pakinggan. Ferdinand San Juan, Toto, isa rin po kayo na naabuso. Paulit-ulit naman ito, pare. Okay, Jacobo, Filipino boy. Gandang gabi. Celso Atiliano, believe ako sa mga paliwanag nyo sa lot po, sir. Salamat po. Francisco Wanton, maayong gabi. Little, thank you, sir Toto. Marami ako natutunan sa iyo. Tama ka lang. Sharmatointe, mga inutil ang hindi nakaunawa sa batas. Pixie, walang butas na bawal arestuhin. Walang batas na bawal arestuhin.
Ayo, huwag ka magsalita niyan. Pagtawanan ka ng tao niyan. Huwag mo na ulitin. Neil Pano, maayos naman talaga si Bunyog. Nuclear Reacts, Pinky Maxine, Nonoy, hanggat Opo, si Junior, hindi makakauwi. Si Tatay Digong, Ricky Albay, good evening. Manong Toto, shout out. Dira sa Coronadal. Okay, nabasa ko na yan kanina pa. Okay, Kakobo, Larry Piloton, Alvin Hernandez, sa lahat ng vlogger, ikaw lang. Okay, salamat po. Sino pang iba? Guardian Mindanao, Nuclear Reactor Reacts, Sator, Romel Bengson, Guardian Mindanao to. Tapos sino pa? Juscoro Poblete Jr. Tapos basta Bato at Toto, basta ikaw, salamat. Gid sa imo. Tapos kay Eupresinio Respicio, nabasa ko na Lalaine de la Cruz, si Marie Jane Andrade, Pixie, Nuclear Reactor Reacts, si Bergie Piguero, sino pa? Si Normita Toria, hello po, Tony Toto, Indiola Kona, like, okay. Tapos si Ate Peach, good news sir sa aming mga DDS. Adelbert Antonino, Dr. Toto, Kasimanwa, wow, salamat Kasimanwa. Romel Bengson, Tirador, Toto, pikon sa iyo si Falsificador. Si Erwin Tulpoy, pikon sa akin eh. Nuclear Reactor Reacts. Pixie, ano ba ang elemento bago malibaan? Nabasa ko na pala kanina yan. Mengo Recall. Good evening, sir. Dr. Toto, moderator po ng batas natin si Atty. Libayan. Salamat po. Noemi, ano naman ang nagagawa ni BBM? Adelbert Antonino, Kasimanwa, you're the best. Okay. Tapos Indiola Kona, Filipino Boy, Mango. Sino pa? Josil Rose, okay sa Kobo, Teachers TV, Versatile Matt. Tapos Pixie, Adelbert Antonino, okay, Kakobo, Nuclear Reactors, Dina Kapante, Pixie, bakit ba? Adelbert Antonino, Dina Kapante, Meme Authority, good evening Sir Toto, Noemi, tapos si Pinky Lacson, Ricardo Aban, so EC is the foundation of true democracy, good job, katotohanan. At tapos Dina Kapante, Adelbert Antonino, Juscoro Poblete, Pixie, Teachers Pet TV, okay sa Cabo, Ricardo Aban, sino pa? Si Nid Anima, kumusta na? Tapos Rolando Huxon, masamang presidente si Sara, makukulong. Opinion mo lang yan. Okay, Noemi, Ricardo Aban, tapos sino pa? Dina Kapante, Mimi Authority, Recall, Roger, Johnny Lupena, Cassandra Daisy, Pixie, Papa Road, pinagkaisahan lang kasi si Perardi, Regine Ford, magandang gabi, Toto Abantao, Sid Alcantara, Bitang 23, okay sa Cabo, Cassandra Daisy, Bitang Pixie, Pinky Lacson, Rafael Arsiaga, Dina, Nuclear Reactor Reacts, sino pa? Bitang, Siksi, sa dulo lang si Lia, Ramada, Duterte, ang Pag-asa, G. Salazar, tapos Bergie Piquero, tapos Pinky Lacson, Jerry Diasis, Lia Ramada, G. Salvador. Attorney, kung mananaig ang EC ruling, makakawi ba siya? Hindi naman siya, iba pong usapin yun sa ICC po. Ibang usapin yun. Pixie, tayo nasa next host Toto, kaya wala na photo ops. Leia Ramada, Juscoro, Bergie Piquero, sino pa? Okay sa kabang taba. End of route. Tapos, sino pa? Cassandra Daisy, Rafael Cuervo, que sera. Whatever will be. The future's not ours to see. Que sera. Kasi Tagalog, nagkasira. Hola, from Logroño, La Rioja, Espanya. Jerry Diasis, Doktor, hindi mo ba napapansin na the same people lang laging kumukontra sa iyo? Okay lang yan. Mark Rivera, good morning from Hershey, Pennsylvania. The Pennsylvania is the state where the United States of America was founded on July 4, 1776. Lalusi Sole, kung guilty, bakit naging ombudsman? Kasi kakampi niya ang kapag-guilty, si Bongbong Marcos, Rafael Arsiaga. Kaya pagdating ni Sara yan, makukulong yan. Dina Kapante, Mark Rivera, basta PRD uwi sa Karapon. Pag Karapon, naka-cremate na. Ka naman. Mitch Dub, Mark Rivera, saya-saya mo siguro pag ganoon.
Johnny Lupina, Dr. Toto, pwede mo rin ba ikuwaranto si Ombudsman? Wait lang kayo kasi kung gusto nyo, tulungan nyo ako kasi pambayad ko lang sa Supreme Court. Wala na akong pandagdag kasi naubos na yung pera ko. Rafi Tolpo Pulandit, salamat Kuya Toto, Cassandra Daisy, Mark Rivera, G. Salvador, tapos Cassandra Daisy, Mark Rivera, Ed of Root, Geoffrey, tapos sino pa? Okay, hanggang dyan lang tayo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Paki-share, paki-like, at para kung marami na, pwede na tayong tumakbong presidente at maigawa na natin ang gusto nating gagawin.